Sa pagpapatuloy po ng ating ikonsulta mo, paano ba natin malalaman kung anong paraan ang dapat nating tahakin upang tayo ay maging successful? Ang paghanap po ba ng trabaho o magtatayo tayo ng sarili nating negosyo? Let's watch this po muna. Hangad ng marami ngayon ang umasenso at kumita upang matugunan ang pang-araw-araw na gastusin. Ang ilan sa atin nagsisikap na makahanap ng trabaho. Habang ang iba naman naglalakas ng loob na magtayo ng sariling negosyo. Paano nga ba malalaman kung alin dito ang paraang sa iyo ay magsisilbing daan upang umasenso? Yan ang ating aalamin kasama ang ating resident financial advisor na si Ninang Risa. Dito lang yan sa Ikonsulta Mo. Ayan. At yun na nga po, sasagutin po yan kasama po natin dito sa studio ang ating resident financial advisor na si Ninang Risa. Good morning! Good morning, Doña Riza! So alin po ba ang mas mahirap? Yung magtrabaho o yung umasenso, yung magtrabaho, maging empleyado o magtayo ng sariling negosyo? Kung hirap yung pinag-uusapan natin, lahat ay mahirap sa taong ayaw gawin kung ano yung trabaho. So, ang pinaka-importante para mas madalian tayo, ang gagawin nating trabaho ay yung gusto natin, yung mag-i-enjoy tayo at yung may kaalaman tayo. Dahil kahit mahirap, ay magiging magaan yan para sa atin. Ngayon, lahat naman ng pag-asenso, pagkita, ay pinaghihirapan. Walang pera na kinita at pag-asenso na hindi pinaghihirapan. Oo, kaya kung if there's a will, there's a way, di ba? Yun po yung natin, yung kung may pagtsatsaga, May nilaga. may nilaga. Yan nga yung aking motto eh. Hindi pwedeng hindi pwede. Lahat ay pwede. Basta gusto mo, pwede. May paraan. So ano po ba ang, kasi yung iba, syempre, wala naman talaga silang kapital para magkaroon ng negosyo. So yung iba magtatrabaho muna and then they will save up para makapagpundar ng sarili ng negosyo. Pero ano po ba ang mga advantages ng pagiging empleyado? At saka yung pagkakaroon naman ng sariling pagkakakitaan? Simulan muna nating isipin, ito ay isang napakahalagang desisyon na gagawin ng kahit sino sa atin. Ito yung career natin o profesyon. Dahil lahat tayo gusto nating umasenso, gusto nating maganda ang buhay. So, ang pagpipilian mo ba ay mag-empleyado ka ba o magninegosyo? Ito kasi ay kailangan nating pag-isipang mabuti at paghandaan. Hindi yan basta yung, nakakita ka ng uso ngayon yung mga ganitong negosyo, magninegosyo na lang ako. Or, hindi, may nag-alok sa akin ng trabaho, magtatrabaho na ako. Kailangan, sa simula pa lang, bata pa lang tayo, pinag-iisipan na natin, ano ba yung gusto nating maging? Banang araw, mag-imagine tayo. Gusto ko bang maging abogado? Pupunta ba ako sa academic field, sa university? O gusto ko bang maging parang isang Washington sisip na professional firm ang gagawin, pero parang negosyo yon pero nasa professional na negosyo? O ang gusto ko ba ay maging politiko? Katulad ni Kong Eri, gusto ko bang maging isang presidente ng Pilipinas, iboto si Kong Eri? Diba? E.T. for president. Pero pwede rin po ba na pagsabayin yan? Kasi katulad ni Attorney Reg, empleyado din siya. At the same time, may negosyo din siya. Tapos parang At lawyer pa siya. nag-swap naman lahat yun sa oras niya, diba? Tapos mas marami siyang income. Yan ang napakaganda talaga. Ay, yung sa income. Actually, yung napakaganda talaga mapagsasabay mo. Pero ang tatanungin kasi natin, kung anong gagawin natin is, meron ba tayong kakayahan, kaalaman, at sapat na paghahanda? Meaning, yung mga preparation mo, pwedeng academic or pwedeng kung skills worker ka. Yung skills mo ba ay nababagay? Ngayon, sa pagninegosyo naman, is kung ano yung character mo at yung temperament mo. Ikaw ba ay born leader? Kasi kung born leader ka, pwede kang magnegosyo. Pero kung sumusunod ka lang, gusto mo, hindi, mag-isip na lang sila. Gagawin ko na lang kung ano ipapagawa ko sa akin, mag-i-empleyado ka na lang. Pero hindi ko sinasabing lahat ng empleyado ay ganon. Kasi may mga levels din ang mga position. Pwede ka rin maging boss. But ultimately, pag empleyado ka, talagang may boss ka sa taas. At hindi lahat ng maiisip mo ay pwedeng mangyari. Now, pagka naman, to answer you, Angela, yung mas advantageous na mag-empleyo ka kasi anytime, pwede ka mag-resign kung ayaw mo na. Pag magninegosyo ka, hindi pwede. Except, Latali ka na.
Especially kung may mga empleyado ka na. Pero kung wala ka pang empleyado at sarili mo rin lang, pwede ka rin namang umalis agad dun sa negosyo mo. So, depende yan kung anong klaseng negosyo, anong klaseng pag-empleyo. Ang titingnan natin talaga, ang basihan natin ay kung ano yung kakaalaman natin, kung saan tayo mas masaya, dun tayo. Yun lang ako, kunwari ako, gusto ko dati kagad mag-practice, pero I cannot practice by myself lang. So, kailangan ko muna malaman yung ins and out of the business of the law, of the legal profession. So, kailangan ko malaman kung paano mag-deal with clients, paano makitungo with clients. That's why I needed to go to a law firm. So, feeling ko okay rin na maging empleyado to know the best practices, diba? Yes. And then afterwards, kuhanin mo yung mga skills na nakuha mo doon, tapos magtayo ka ng Sure. business. Tama yun, Attorney Reg. Kung kulang pa tayo dun sa mga kaalaman natin, napakaganda na after yung academic training natin or yung mga skills training natin, ay pumasok muna tayo sa isang kumpanya. Tama yung sinabi mo para madagdagan yung kaalaman. Pero may isa pang maganda dyan magkakaroon ka ng network. Kasi yung mga kliyente, yung mga makikilala mo doon, kung sarili ka lang, paano mo makikilala yung mga magiging kliyente mo? Hindi ko sinasabi na susulutin natin yung Oo, yun kliyente na nga yung ano natin. But, ang nangyari kasi dyan is lumalawak yung mundo natin. Mas marami tayong nakikilalang tao pag nag-employo tayo, especially Networking. sa isang mas kumpanya na mas malawak yung network. Ang parte naman ng network na yun yung... Kasi di ba pagka sa being an employee, stability ang habol mo dyan eh. Kasi you're sure na meron kang monthly income. Hindi katulad ng pag sa negosyo, pwedeng meron, pwedeng hindi. wala. At pag may pamilya ka, syempre, hindi mo pwedeng basta isalang-alang yan. What can you suggest to those people na talaga namang takot lang na mag-start? Kasi Take ng syempre, risk. oo, na mag-take ng risk. Kasi ayaw nila mawala yung kanilang stable position. Napakagandang tanong yan, Lynn. Kasi actually, kailangan talaga, pag magnenegosyo ka, matibay yung dibdib mo. Yun. At saka, meron ka ng mga puhunan, meaning capital, at saka meron ka ng savings para sa pamilya mo. Para kung ano man ang mangyari, ay meron ka pa rin gagastusin, di ba? So, ang pinakamaganda talaga, kung wala ka pa talagang kakayahan, puhunan, hindi ka pa financially stable, pwedeng magtrabaho ka muna, and then on the side, mag-ipon ka, saka ka naman ngayon magnegosyo. Ano naman po yung masasabi niyo dun sa mga empleyado? Kunyari, naging empleyado siya ng isang sikat na pizza chain. And then after few months or few years, nagtayo siya ng sarili niya. Okay ba yun? O parang kinalaban niya yung dating niyang empleyado? Okay lang ba yun? Depende yan dun sa gagawin mong market at saka yung kung kaagad-agad. Kasi kunyari, may pizza chain dyan, yung pinanggalingan mo, kunyari, K-Pizza. Tapos nagtayo ka sa katabi. Tapos yung mga kliyente rin niya yung kukunin mo. Tapos kinuha mo yung ninakaw mo yung ingredients. Parang o kung paano yung delikadesa paggagawa. na rin yun. Hindi tama yun. Normally, ang ginagawa pag ganyan, meron yung pinipirmahan ka sa employee na clause na after 2 years, saka ka lang pwedeng magnegosyo ng the same negosyo. Pero siguro kung ang gagawin mo naman ay hindi lang pizza, kunyari a burger house ka naman or another product ang introduce mo, pwede naman. Pero kung parehong-pareho the same location, it's very unethical. Parang confidentiality clause yata. Okay, ayan. Marami tayong natutunan. So, empleyado o magtayo ng sariling negosyo, importante meron po kayong tiyaga na kaya niyo pong gawin ito at mapaasenso ang inyong mga buhay. Di ba po? Maraming salamat, Ninang Risa. And this time naman po, puntahan natin si Miss Lynn Perez para po sa kanyang usapang pangkalusugan.